Hello guys! Welcome back po again sa ating channel. So, for today's video, thank you po muna ako kasi nga po, umabot na po tayo ng 1,000 subscribers. So, thank you so much po. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please don't forget to click the subscribe button para updated po kayo sa ating mga reviews. So, eto na nga, nasilaw na naman po ako sa kanilang loan offer na 20,000 pesos. Although, matagal ko na siyang nakikita sa mga Play Store, pero medyo yung kutob ko sa kanya, baka same lang po siya sa ibang mga loan sharks. So, kanina nga, nakita ko siya sa advertise, nagbibigay nga po daw siya ng 20,000 pesos. At kung interested po kayo kung anong klaseng loan app ito, tapusin nyo lamang po ang video na ito. So guys, ang topic natin for today is about kay Madaloan. Alam kong kilala nyo si Madaloan kasi nga luma na siya sa Play Store. Mataas na nga po yung rate niya eh. May 4.8 rate na siya sa Play Store. So, maganda yung kanyang mga reviews. Parang nagbago ata si Madaloan. Although hindi ko pa siya na-try, pero may napapanood akong mga worst experience about kay Madaloan. Of course, makikita nyo siya sa Play Store and install natin siya kasi nga excited tayo dun sa 20,000 na offer nila. So, eto na nga, pag tapos mo i-install, pagbukas mo ng app, lalabas po agad yung papaalam po nila sa inyo na pwede po nilang i-access yung SMS natin at saka yung location natin. So, dito pa lang, bago nyo i-click yung agree dito sa baba, pag-isipan nyo po muna. Kasi pag nag-agree po kayo dito, wala na pong atrasan nyo, na-access na po nila yung phone natin. So, think before you click. Okay? Next is, pag okay na nga kayo doon, click nyo lang po yung agree. And then, may lalabas po na ganito, click nyo lang po yung allow. Hindi nyo po pwedeng i-deny yun kasi pag na-click nyo po yung deny, hindi na po tayo makapagpatuloy sa pag-apply dito kay Madaloan. So, ito na nga yung privacy policy. Alam nyo na yun. Yung privacy policy is importante pong basahin para alam nyo po kung anong klaseng loan app itong papasukin natin. Then, pag okay naman kayo doon, click nyo lang po yung agree. And then, dito yung disclosure about SMS permission, yung sinasabi nga nila dito is, ewan ko kung totoo, yung sinasabi na lang nila dito is, this information will be used for credit evaluation only. So, hindi ko alam kasi nga, nung nag-install ka ng ibang loan app, marami na pong nagta-text, di ba? So, ewan ko lang. And then again, pag okay kayo dun, click nyo lang po itong agree. And then next is, eto na nga, lumabas na nga po yung ating maximum loanable amount na 20,000 pesos. So, sabi nga nila dito, receive funds in seconds. So, mabilis po itong si Madaloan. And then, proceed tayo. Click nyo lang po yung apply for a loan. And then, dito nga is, ilalagay po natin yung active mobile number natin kasi nga po magsasend sila ng OTP. Then, click nyo lang po yung read and agree dito sa may box and then proceed. Yung kaninang 20,000 naging 8,000 pesos. So, again, depende po yun kung papasa tayo sa qualification ni Madaloan para makuha natin yung 20,000. At saka dito naman is, depende pa rin po yung mga information natin is makukuha po natin yung 8,000 pesos. So, bumaba po siya, no? So, apply natin yung loan. Click lang po natin yung apply for a loan. And then, dito yung mga basic information, yung mga name, email address. Kailangan po nila yung inyong Facebook account, yung link ng Facebook account mo. And then, yung address mo, yung trabaho mo, syempre, doon sila magbe-base kung may ibabayad tayo dito. And then, click mo lang po yung next step. And is yung contact person. Kailangan po nila ng 5 emergency contact. So, ikaw mismo yung pipili galing doon sa contacts mo. Again guys, pag hindi po tayo nakapagbayad dito, expect po kayo, pag hindi nyo po sinagot yung tawag nila, tatawag po sila sa reference. Pag hindi naman po na-contact si reference, tatawag po sila dun sa contacts kasi nga po na-access na po nila lahat ng nasa phone natin. And then, ito na nga yung ID information. Kailangan nyo po ng valid ID. Ito po yung mga list of valid IDs na kailangan. Ang napansin ko lang dito kay Madaloan is wala siyang facial recognition. Ang meron lang is yung upload ka lang ng valid ID. I don't know kung iba yung experience ko at saka iba yung nagiging experience nyo dito. Next is ito na nga, tayo sa withdrawal information kung saan nila possible isa-send yung ating possible na ma-loan dito kay Madaloan. So, dito nga, yung GrabPay is meron silang transfer fee na 80 pesos. Yung PayMaya may
transfer fee din na 80 pesos at saka dun sa bank transfer. At saka yung GCash nila is may 80 pesos na transfer fee. So, doon tayo sa mas mabili, syempre si GCash or PayMaya or Maya kung meron kayo. And then, to my surprise nga guys, 20,000, from 20,000 to 8,000. Ngayon, yung offer lang po sa atin is only 3,000 pesos. So, wag na tayo mag-expect dun sa malaki kasi nga ito na nga po yung, so far, ito po yung pinakamalaking offer sa akin. 3,000 pesos sa lahat ng mga loan app na tinatry kong applyan. So, dito na nga yung 3,000 pesos is may loan term daw na 130 days. So, mahaba po yung kanilang loan term. Pero dito sa bandang baba, pansinin nyo po, is may 7 days, may 14 days payment at saka 28 days. So, baka po masilaw tayo dun sa 130 days payment. Tingnan po natin yung baba nun. Andun po yung talagang totoong due ni Madalone. Kung sinasabi nilang 130 days is hindi po totoo. Only 7 days lang po si Madalone. So, nag-try ako dito kay 14 days. Nag-click ako kay 14 days, yung lumabas is, sorry, this product is not selectable to you now. Pero yung good news po dito kay Madalone daw is, pag nag-reload naman po kayo dito, is possible na makuha nyo po yung 14 days at saka yung 28 days. So ito na nga guys, yung patunay doon na hindi po talaga 130 days si Madalone is yung due date ko. Nag-apply ako today, August 23. Yung due date ko is August 30. So, yung babayaran ko dun is 3,210. And surprise again, yung makukuha po natin dun sa 3,000 pesos is only 2,020. So, babayaran po natin siya within 7 days ng 3,210. Bakit? Kasi nga po, ilalas pa po nila yung service fee doon na 600 pesos, yung management fee na 300, yung transfer fee na 80, at saka yung first interest nila is 210, at saka yung second interest nila is 60 pesos, which is ma-waive po yun pag nag-full payment po tayo dun sa first payment natin na 3,210. So, wag niyo pong subukang wag bayaran to kasi nga po, medyo nangaharas po si Madalone at saka nagpo-post po siya sa social media. And guys, yung loan offer sa akin is 3,000. Yung makukuha ko lamang po is only 2,020. So, this loan app for me is not recommended. Pero nasa sa inyo pa rin po yung kung ipagpapatuloy nyo yung pag-a-apply dito. Pero guys, kung hindi nyo naman po kailangan, wag na lang po, mas mabuting mangutang na lang po tayo sa mga tao. Kasi nga medyo malaki po yung kanilang interest, hindi po talaga makatarungan. I don't know, dun sa mga ibang nakapag-reloan, kung ganun din po kalaki yung kaltas, pwede po kayong manood ng ibang mga reviews about dun sa naging experience nila kay Madalone. So, iba-iba naman po kasi tayo na magiging experience dito. So, para sa akin lang naman po, this loan app is not recommended po. At yun lamang po for today's video. Thank you so much po again. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe. Umabot na po talaga tayo ng 1,000 subscribers. At again guys, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please click niyo po yung subscribe para updated po kayo sa ating mga susunod pang mga reviews. Thank you so much. Bye-bye!